Unang-unay maligayang Pasko sa inyong lahat mga kaulam at narinig ang ako sa mga inay ngayon. Kahit Pasko, hindi namin maiwasang magluto ng bulanglang at ayan ang aming ginataang hito. Ginataan namin na may mustasa. Tapos kami may sinaing na isdang napakasarap at may bulanglang na gulay. Inuna ko munang ulamin ang bulanglang. Maya-maya na ang hito at kailangan lahat ay titikman. Mahigit ding 1 linggo na hindi ko nadalaw ang inay sa sobrang kadami kong inaturga muna bago nagtapos ang first term ng eskwelahan namin. Talaga namang wakaliwat kanan ng aking obligasyones. Sobrang lungkot ko pa mga kaulam dahil lahat ng gulay na binili ko para sa inay ay nawala. Hindi ko alam kung naiwanan sa gulayan o nawala sa trolley nung ako ay naggrocery doon sa hypermarket. Dahil isang beses ako nung nagpunta doon sa hypermarket na iyon, nawalan ako ng manok sa trolley. 2 buong manok kung naalaala nyo mga kaulam noon. Hindi ko alam kung nawala din doon ang mga gulay. Dahil ang natatandaan ko, tinulungan pa ako noong magtitinda ng gulay na ilagay ito sa trolley at sinabi ko pa na dahan-dahan po, sabi ko dahan-dahan habibi at baka madurog ang isda ay doon mo ilagay ka ako sa pinakadulo ang mga gulay dahil may mga kamote ay mabigat iyon. Baka kako madurog at kako'y meron din diyan na itlog na Tagalog ay baka mabasag. Ang ginawa pa nga namin ni Kuya ay iniusod namin ang mga isda at doon namin inilagay ang gulay. Pagdating sa Mang Inay, wala sa sasakyan ang gulay. Hindi ko naman na maalala nung kinakarga ko sa sasakyan dahil ang dami ko ng plastic na inilagay. So inisip ko na isa sa mga plastic na iyon ay mga gulay. Ang nawala ay yang kamote, 1 kilo, mahigit 1 kilong kamote. Ang gaganda pa naman at bagong dating ang kamote. Kalahating kilong okra, 1 kilong talong, tsaka 1 bungkus na bawang, tsaka 1 bungkus na sitaw. Ako'y nagtaka sabi ko, "Bakit ito ang inay hindi nag-aano ng mga gulay, nag-aalwas?" Sabi ng inay, "Wala man ikaw dalang gulay?" Sabi ko, "Aba inay kadami kong biniling gulay at ala ko nga'y mahigit na 1 linggong hindi nagpunta rito, dinamihan ko ang aking bili." Pagkakalungkot ko talaga sa pangyayaring iyon, 2 beses na iyon nangyari sa akin, pag no, na ako'y namalingke. Parehas na pagkatapos kong mamalingke, pumunta ako ng Lulu, ako'y nag-grocery dahil ako'y pumunta ako ng Lulu dahil bumili ako ng basmati rice ng inay at gustong-gusto niya ng basmati. Bumili din ako ng kaunting manguya doon sa Lulu. Ay di ako dumiretso na, umalis na ako pagkabili ko, dire-diretso ako sa sasakyan. Nag-load ako sa sasakyan ng aking mga pinamalingki at pinag-grocery. Umuwi ako ng bahay namin muna. Pag-uwi ko ng bahay muna, ang iniakyat ko lamang ay mga isda at inilagay ko muna sa freezer. Dahil nga magtatagal ako sa amin at hapon pa kami pupunta sa mga inay. So hindi ko na tinanggal ang lahat ng pinag-grocery ko at saka ang mga gulay at saka ang itlog na Tagalog sa sasakyan. Ang iniakyat ko lang talaga ay isda at para mailagay sa freezer. Nung paalis na kami, so ang ibinaba ko na lamang ay isda para mailagay na din sa sasakyan ulit. Pagdating ko sa mga inay, ayun nga't wala ang mga gulay. Ay sa Sabado pa ulit ako mamamalengke at mag-grocery. Ay di ngayong araw na ito, Pasko, 26, 27, 28, ay di ang iniiwalang gulay na maluluto. Diyos ko po Rode, ilang araw. At Sabado pa nga ako makakapunta, parang hindi pa yata dahil ako'y may part-time sa Sabado. Dati naman dito talaga hindi talaga yung uso yung nawawala ang mga gamit, ang mga kahit na ano. Talagang ano, ngayon medyo nag-iiba-iba na rin ng kaunti ang panahon. Medyo meron na ring nakikialam sa mga ganyan, lalo na sa mga pagkain. Hindi pa naman ako sigurado, pero ang unang-una kong karanasan talaga na nangyari sa akin doon ay yung 2 buong manok. Nilagay ko sa trolley, pati mga isda, pati mga gulay. Tapos umakyat ako sa supermarket, ako ay nag-grocery, ipinarada ko doon sa labas. At yun naman talaga yung lagayan ng mga trolley dahil hindi mo nga pwedeng ipasok ang trolley na may mga isda sa loob ng hypermarket. So yun naman talaga yung lagayan ng mga trolley, bibigyan ka ng number, ganyan-ganyan, lalagyan mo ng number ang trolley. Tapos pag uwi ko sa amin, walay ang 2 manok, nakatalon sa trolley ang 2 naming manok. 2 pa naman ang binili ko noon dahil tamang-tamang ako'y namalengke nag-sale ang mga manok, fresh pa naman yung binili ko. Maiba ko sa pulong ay ito yung first na Pasko ng inay dito sa Dubai. Hindi talaga niya siguro sukat akalain na ang Pasko dito ay hindi kagaya sa Pilipinas.
Akala niya lahat ng tao dito'y holiday. Sabi ko sa kanya, "Iba'y hindi. At ang holiday lang dito ay ang mga Pilipinong Katoliko na binibigyan ng mga amo or ng mga boss ng pagkakataon na mag-holiday pero hindi din lahat. May mga kumpanyang hindi nagpapa-day off sa mga empleyadong Pilipinong Katoliko or sa mga lahat ng lahi na Katoliko ay hindi sila lahat nagpapa-day off. Ko po, tingnan naman ninyo at iniulam ko pa, kumain ulit ako at talagang iniulam ko yung ginataang hito na niluto ng inay. Ang ginawa ko sa hito na yan ay ipinirito ko muna din sa amin, sa bahay namin. Tapos pagdating doon, ginataan ng inay na may mustasa, ay anong pagkasarap talaga naman mga kaulam. Sa mga hindi nakakain ng hito, ay awan ko sa inyo, ang hito ay napakasarap mga kaulam. At yay, sobrang dami ng laman, yung malaman, tapos hindi marami ang kanyang tinik. Sabi ko ay sa bagong taon na lamang din kami maghahanda at para kami ay sama-sama at isasama namin din ang aming iba namin mga pinsan din eh. Pero nakaluto din naman kami ng iba't ibang pagkain. Gumawa si Rima ng napakasarap na biko mga kaulam. Tapos gumawa din si Rima ng napakasarap na pansit. Talagang hindi nila ako pinagluto. Ako'y nagpahinga. Ang ginawa ko lamang, ako ang tagahugas ng kanilang mga ginagamit. Kada may gagamitin na kawali, kaserola, kaldero, pinggan, kutsara, ako talaga ang tagahugas at ako ang tagalinis ng lamesa. Ako ang tagaligpit ng lahat ng kanilang ginagamit sa pagluluto. Ang niluto ni Rima ay biko, pansit, tapos ang kapatid ko si Noliboy ay nag-air fry ng manok, tapos may maliliit na patatas na kanyang niluto din. Hindi ko yun natikman, hindi ko tinikman dahil talagang ang pinag-igi kong kainin ay ang mga gulay na bulanglang at saka ang ginataang hito. Yan ang pinag-igi kong kainin at saka ang pansit. Talaga naman ako nakarami din nga ng pansit. Anong sarap. At isa pa talagang nakapagpabundat sa akin ay ang kay Rimang Biko. The best talaga 'pag mga Ilongga, ang mga Ilongga talaga o Ilonggo sa paggawa ng mga kakanin, the best. Isa pa sa pinakamasarap ni Rima dating ginagawa ay ang arroz